Pagkatapos na sa aklat ng Efeso, at doon natutunan natin mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya kasabi ni Paul, yung pag-ibig niyan, natin tinapos, magpakatibay kayo. Ha? Magpapakatibay tayo, hindi sa anong pamambagay, kundi magpapakatibay tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Sabi nga niya, binigyan tayo ng Espiritu upang sa pamamagitan nito ay malampasan po natin ang lahat. At sa araw na ito, tayo po ay magsisimula naman. Habang nakakulong din si Paul, naalala niya ang mga taga-Kolosas. So, ang susunod natin topic ay sulat ni Paul habang siya ay nakulong. Isang di pangkaraniwang pangyari kasi lingkod ka ng Diyos, ngayon nakulong ka. At habang siya ay nasa kulungan, nakikita natin na kahit ganun ang kanyang kalagayan po, ay ito pa rin ang laman ng kanyang puso at isipan, ang pagmamahal sa Diyos at sa mga kapatiran. Hindi po yan nagbabago. Ganun po talaga. Ano man ang ating kalagayan, kapag tayo nasa Panginoon, hindi po dapat nagbabago ang ating pananalig sa Kanya. Tayo muna ay manalangin sa kilang Diyos. Maraming salamat. Sa araw na ito, muli binigyan po niyo ng pagkakataon kami magkaisa, magkatipon, bilang mga katawan mo, Diyos. Pagpalain po ninyo ang araw na ito, sa mga aming puso at isipan, at ang inyong Espiritu ang magsisiyang bahal, mangusap sa amin, magturo sa amin, Lord. Maraming salamat sa mga kaluluwang ito, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sa kabila ng lahat ng mga pangyayari ngayon, na naranasan namin sa daigdig na ito, nananatili pa rin ang bawat isa na tapat sa kanilang pananalig. Kabayan po ninyo kami at turuan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Now, ang aklat ng Kolosas, hindi po siya naka-arrange, ano? Kasi kung tingin sa Biblia, ay nauna yung Galacia, sumunod yung Efeso, ayan. Tapos sumunod yung Filipos, tapos sakala sumunod yung Kolosas. So talaga hindi naman naka-arrange itong ating Biblia. Ang ating pagtalakay ay ayon sa pagkakasulat nito, alin ang mga nauna. Sabi nga rito sa isang panimula, babasahin ko lamang, ito nakasulat naman dito. Ang sulat na ito ni Pablo ay para sa iglesia sa Kolosas. Bayan po yan. Isang bayan sa Asia Minor, sa silangan ng Efeso. Ayun, na-discuss po natin. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesyang ito. Maliwanag ha? Subalit may pananagutan din siya rito pagkat nagsugo siya ng manggagawa mula sa Efeso. Nalaman niya na may bulaang guro sa iglesia doon. Tinuturo ng mga ito na kailangan sumamba sa ilang espiritual na kapangyarihan para makilala ang isang ng taong Diyos at magkamit ng lubos sa kaligtasan. Itinuturo pa nila na dapat pailalim sa mga tanging ritual gaya ng pagtutulit at buong higpit na sundin ang tuntunin tungkol sa pagkain at ibang bagay. Sumulat nga si Pablo para salungatin ang mga turong ito sa magitan ng tunay na katuruang Kristiyano. Iyan mga kapatid, ang pansamantalang buod ng Kolosas. So, itong maganda ngayon kasi tinatalakay natin ito ayon sa pagkakasulat, hindi ayon sa pagkakamemorize. No? Kaya naman natin ito ngayon na tinalakay kasi dapat meron na tayo sapat na panahon na edad sa pananampalataya bago natin talaga ito sampalatayanan. Hindi lang tayo memory verse, atin lang ng atin, kundi ngayon ang pagkakataon. Ano nga ba talaga ang nilalaman nito? Siguro nagtataka tayo mga kapatid, at hindi na siguro nga tayo nagtataka, buong mundo nagtataka kung bakit sa panahon natin, napakarami pong relihiyon. Ano yung nagtataka? Kasi po natin alam, napakarami. Ang mabigat sa relihiyon natin, pare-pare tayong sinasabing Kristiyano, hindi naman tayo magkasundo. Amen. At karamihan naman ng mga churches ngayon, ay sa totoo lang, hindi na po si Kristo ang number one. Pangalawa na lang siya, ay sino ang number one pastor? Ay hindi yung pastor nila. Sa kanila na nakaano eh, ang galing ni pastor. Ang ganda ng church ng building. Ang gagaling ng mga kumakanta. Ang pupugi, ang gaganda. Napunta na sa gano'n eh. Nasaan na si Kristo? At saka na.
kailangan na lang. So, nagiging social network na lang. Amen? Parang palagi na lang merong okasyon na nangyari. Ngayon, Father's Day. Father's Day. Yung Father's Day na yan, mga kapatid, wala po yan sa Biblia, di ba? Wala naman po yung sa original. Yan po ay gawa ng sanlibutan para i-commemorate ang mga tatay. Yun po yun. Kung hindi naman kayo mag-celebrate o mag-celebrate, wala naman po kinalaman yan sa Diyos. Yan ay itinatakda nila para maalala daw. Pero meron nga bang ganyan, mga kapatid? Pag nasa pananampalatayang Kristiyano ka na, wala na pong ganyan. No? Yan ay mga tradisyon na natutunan natin sa sanlibutan. At pag nasa Panginoon tayo, mga tradisyon na yan, nawawala na yan. In fact, sineselebrate nila ngayon ang Father's Day ngayon lang. Pag ikaw ay nasa Panginoon, araw-araw na yan. Amen? Araw-araw, Father's Day. Araw-araw, Mother's Day. At araw-araw yan, at wala nang pinipiling panahon yan. Kaya mas maganda pa rin na nasa Kristiyano. Sa libutan, iwan natin, mayroon sila sarili mga panuntunan. Now, kaya natin tinatalakay, makikita natin na nung panahon pala ng pananampalataya, may mga problema rin. No? May mga problema. Kaya nga nagsusulat po si Apostol Pablo, dahil dito sa mga taga, kasi may problema ron. Anong problema? May mga tao binabago ang turo pagdating sa pananampalataya. At yan, sa Efeso, nakita natin, ganun din na nangyari. Dito naman sa Colosas, yung sabi nga rito, hindi po siya ang nagtatap. Ang nagtatap po nito ay si Epapras, no? Isang kapatiran, gustong bisitahin ni Apostol Pablo, kaso nakulong na siya. Bakit siya nakulong? Nakulong siya dahil sa pananampalataya. Pananampalataya na nakulong pa. Meron po kasi mga tao, mga kapatid, na pag hindi sumang-ayon doon sa sinasabi mo, kakasuhan ka. At ganun nga nangyari kay Paul, nakasuhan dahil nagkano na siya ng riot. Nangaral siya sa Efeso, di ba nangaral siya sa Efeso, ang nangyari, naapekto yung negosyo, naapekto yung pagkita ng pera, nagalit sa kanya, na ibarangay sa mga kapatid. Yung nakulong tuloy mga kapatid. At habang siya nakakulong, hindi pa siya nagbago. Hindi siya sumasama loob, siya nakulong dahil sa paglilingkod, kundi alam niya na kaya siya nakulong dahil sa kanyang pagsasabi ng katotohanan. Bakit nga ba mas maraming nakukulong sa pagsasabi ng katotohanan? Mga naman, mita sa husgado, yung nagsisinungaling yung pa ang napapawalan sana. Amen? Kaya minsan ang tawag nila sa lawyer na yan. Isipan kung paano liligtas, iiwas. Pero si Paul, kita-kita natin dito na naman sa kasalanan, pero kaya niya lang siya makulong. At habang siya nakakulong, ang inisip niya pa rin ay ang gawan. At ang Colosas ay isa sa napakagandang pag-uusapan natin. Ang ano ko lang sa inyo, medyo mahirap intindihin po ito. Medyo mahirap intindihin. Yung Efeso, mas mahirap intindihin ito. Handa na ba kayo mga kapatid? Simulan natin. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos. Now, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Makikita na sa introduction, mga kapatid, sinabi ni Paul na siya po ay isang apostol. Baka magtaka kayo. Wala naman po siya doon, hindi po siya kasama doon sa 12 apostol. Amen? Ang kasama doon, na favorite natin mga anak, si Judas. Kaya lang si Judas po ay nawala na. Nagtute, nagpakamatay. So kulang ngayon sila ng isa. So anong ginawa? Naalala niyo yung statistic? Nagputuhan sila kung sino ipapalit kay Judas ay doon sa aklat ng mga gawa. Si Matias ang kanilang naipalit. So 12 na naman sila. Kaso, sabi nga sa Senado, hindi pwedeng palitan ng pag 12 lang. Kailangan 13.
Oh. Si Apostol Pablo ay pang-13. Kaya siya naging apostol kasi kinausap mismo siya na tandaan niyo, pagdating sa pagka-apostol, ang nagtatalaga ng pagiging apostol talaga, Panginoong Diyos. Amen. Sino nagtalaga kay Matias? Ang mga apostol din, nagbutuan. Pero makita natin dito, yung kulang na isa, ang talagang ipinalit doon ay si Apostol Pablo. Kasi siya mismo kinausap ng Diyos, diba nakasakay siya sa kabayo, kinukontra niya ang Panginoon sa Kristo, kaya pinili ngayon siya, kaya sabi ng Panginoon, paunawa ko sa inyo kung anong ginagawa mo. Palalasap ko sa iyo ang lahat ng iyong persecution. Siya pinipon, sino po kayo? Ako si Kristo na pinag-uusig mo. Pinulag siya ng 3 araw, pagkalipas ng 3 araw, andun nga nagbago. Kaya sinabi ni Paul na siya po ay apostol. Ang ibig sabihin ng pangalang apostol ay sinugo. Yung po ang ibig sabihin ng apostol, sinugo siya. Amen. Ako po ay hindi direktang apostol. Hindi ko naman nakausap ang Diyos. Amen. Kaya lang naman ako naging ganito dahil na mayroong tinatawag na calling, pagkatawa. At nangyari ito ayon sa mga pangyayari din. At hindi ko naman ito po itong matagal, mahabang istorya. Pero ito tikot po, kaya na sinabi ito mga kapatid, hindi lang siya apostol ni Kristo, ayon pa ito sa kalooban ng Amen? Now, sabi niya, sa mga taga-Kolosas, yung mga taga-Kolosas, ito yung mga na-convert, no? Naisulat po ang aklat ng Kolosas around AD 61. Ang Efeso po ay nasulat around AD 60. Kung 61, kailan namatay ang Panginoon sa Kristo? 33. So 61 minus 33, ilan ba yun? Ano mathematician? 28 years na lumipas. Naintindihan niyo? Itong natin, 28 years na po lumipas mula nung namatay ang Panginoon. Tayo na, 22 years pa lang eh. So yun, mas matanda pa pala ito. Kaya ako, sa paglilingkod ko, 38 years na ako. Pero itong church natin, ng God's Household, 22 years pa lang. Mas matanda pa rin ang Kolosas kasi ano na sila eh, 28 years. 22 years na po tayo. O ilan na natira sa atin. So hindi pala basta-basta ang pananampalataya. Kailangan mo talaga rito manatili. Di ba? Manatiling tapat hanggang wakas sa maliligtas. So, mahalaga po yung dire-diretso lang. So, ito nga, 28 years na pa. Matanda pa yung mga taga-Kolosas. Tinan niyo ang sabi ni Paul sa kanila, dahil 28 years na. Lagi kami nagpapasalamat sa verse 3 sa Diyos na Ama ng aking Panginoon, Yesu Kristo, tuwing ipapananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. So ano ang church ng Colossus? Example, no? Maganda siyang example. Sabi rito, matindi pala kayo. Yung pananampalataya ng pag-ibig mo sa Panginoon sa Kristo, maganda. Yun ang ng taga-Kolosas. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo at inihanda para sa inyo roon sa langit. So ano ang kanilang goal? Anong goal ang sinulat dito? Makamtan ninyo ang inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyo nang ang salita ng katotohanan ng mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula ng marinig ninyo at maunawaan ng katotohanan tungkol sa kagandaang loob ng Diyos. Ano ang nakamit? Saan nila natutunan? Gospel, mabuting balita. Amen. At ano nangyari? Dahil sa mabuting balita, naging maganda ang takbo ng kanilang buhay noong time na yun mga kapatid. At ano ang kanilang palagi nasa sa isip?
Hindi sila nakapokus dito sa daigdig na ito, nakapokus sila sa pangako ng Panginoon Diyos. Take note mga kapatid, mahalaga po yan. Sa atin, maraming nangyayari sa daigdig na ito. Amen? Maraming problema. Diba? May lindol. Katulad na sinabi sa Matthew 24. May gera, kung ano-ano, diba? May tagbuto, tag-init, katulad dito, at kung ano-ano pa. Tulad dito. Alam naman ng inyong balita, itong tawag namin dito, El Niño crisis. Ang El Niño po ay nagsimula na, hindi po pala ito nagsimula pala hanggang 2027 po ito. Kasi by next year, ine-expect talaga, kung mainit kayo, mas mainit sa next year. Dalawa lang po ang pupuntahan, sobrang init o sobrang bagyo. Kasi yun ang naman epekto nun. Bakit may bagyo? Sa sobrang init, ihigop yan ng tubig sa dagat, kaya ang bagyo. At kung hindi naman tayo bagyo sobra namang init. Wala ka rin pagpulihan pala. Bumili ka ng aircon, puro bagyo naman ang inabon mo. Wala din gamit. So, nakakalito po yan mga kapatid. Pero sabi ni katulad taga-Colosas, okay, tinatanggap nila yung mga ganong klase ng mga pagsubok, pero ang focus nila palagi, hindi sila pababayaan ng Panginoon Diyos. Amen po? Ganun po dapat palagi ang nasa isip natin. Ano man ang mangyari, kung talagang ikaw ay may pananalig sa Diyos, tandaan ko ninyo, hindi kayo pababayaan o hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alam ng Diyos kung paano ililigtas ang lahat ng mga hinirang niya. Yung mga tunay na nanalig sa Kanya. Hindi yung mga makukulit, yung mga tunay lang. At ang nakakaalam kung sino ang tunay na hinirang ng Diyos, dalawa lang. Ang Diyos at ikaw. Be very careful mga kapatid. Huwag kayong malilito. Basta naramdaman mo, nakapokus ka lang sa Panginoong Diyos, ibig sabihin, tama ang iyong pananampalataya. Pero pag pabago-bago ng kanang isip, sabi nga ng Biblia, walang mapapala ang taong pabago-bago ng isip. Pero maganda sa mga taga-Colosas, wala silang ganon. Steady lang sila. Sabi rito. At sabi rito mga kapatid, nagdadala ng pagpapala tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawa ng katotohanan tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Okay, 7. Natutunan ninyo ito kay Epapras. Si Epapras po ang kanilang pastor ng time na yun. Tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. So, nakakaroon po ba ng conflict? Yung tinuro ni Epapras bilang pastor at ni Paul? Wala. Sa panahon natin ngayon, puro kontra. Amen? Ang dami mga doktrina na lumalabas, hindi na malaman, nalilinot tuloy yung mga tao kung ano yung totoo. Pero makikita niyo dito, yung pinipreach ni Paul at yung pinipreach ni Epapras, isa lang. Kasi isa lang naman ang Diyos dapat. Kung nagkaroon mga napagkakaiba sa panahon natin ngayon, hindi po kasalanan ng Biblia yun. Ang may kasalanan nun, kung sino man yung nangangarap, kaya mag-iingat po tayo. Amen po. Sabi rito, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa Kanya, namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Sabi natin. Kaya't nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo sa kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubos ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Ito mga kapatid ang medyo mabigat. Ang ating pong tanging layunin, kaya tayo nag-aaral ng ganito, ay isa lang. Malaman natin manuwan ang buong kalooban ng Diyos. Amen? Ulitin ko, nakasulat naman doon Kalamang kalooban ng Espiritu upang lubusin yung maunawaan ang kanyang kalooban. Ang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, hindi po yan isang bigay. Kinakailangan tumakbo ang panahon para maunawaan. Ito sinabi ko na. Ang isang tao, kapag ipinanganak, walang isip yan. Kailan siya nakakaunawa? Ate, kailan makakaunawa ang isang tao? Pang malaki na?
Yung isa nga, 19 years old, 20, wala pa rin eh. Pag ano na, 40 na, yung isa nga, 40 na, wala pa rin. Ayon sa mga pag-aaral, bago ka magkaroon ng tunay na pangunawa, 70 years old. Ganda ko na sweetheart. Malayo pa. Kasi si 60 po, malayo pa. Hindi, ilan taon na ba ito? 10 lang. Oh, 10. 44. Mas malayo naman ito. Ilan taon ka na? 7. Malayo. Ah, Sister Piling. 70 na kayo? Ha? 7. Ante? 80? Iba ang pangunawa ninyo kaysa sa amin. Amen. Sino ba ang hihinga ninyo ng payo dapat? Kami ba o kami ang hihingi ng payo sa inyo? Diba? Kaya ang tawag natin sa mga nanay at tatay natin, anong tawag sa Tagalog? Magulang. Ibig sabihin nun, may gulang na. May sapat na gulang na. At masaya tayo dahil meron tayong dalawa rito na umabot na ng 70 at 80. Nang ibig sabihin, mga kapatid, na abot na nila yung sapat na pangunawa. Kaya nga iginagalang yan, mga kapatid. Kasi doon sa kanilang pag-angat ng kanilang edad, kasama na rin yung experience, di ba? Sa tagal ng experience. Experience, anong experience naman yung pag-ibig, o pananampalataya, o mga problema sa buhay, kumpleto na po yan sila. Amen. Ang tanong, bakit ang Panginoon Kristo hindi umabot ng 70? 33 lang siya. Eh, bakit ang Panginoon hindi umabot ng 70? Dapat 70, pinako nyo. Magandang tanong po yan. Pero ang kasagutan, napakasimple naman po. Sabi ng Biblia, hindi na kailangan. Ako naman, tinanong ko rin naman ng araw, bakit ang 33 lang ang Panginoon? Dapat at 40 man lang. Diba? Sabi, life begins at 40. Hindi siya na 40. 33 lang. So, ang hirap intindihin. Ngayon, lumalabas, kahit ganun lang siya, mga kapatid, siya mismo yung karunungan na Diyos. Hindi niya na kailangan tumagal pa kasi siya mismo yung karunungan na Diyos. At huwag kayong mag-alala, ang Panginoon Kristo, buhay hanggang ngayon. Diba? Namatay siya ng 33, nabuhay siya muli ng 33 after 3 days. So hanggang ngayon buhay siya. Ano, ilang taon na siya? Hanggang ngayon, ang Panginoon Kristo. Kung kukwentay natin, ilang ano na siya ito? 2026 na ang buhay niya. Kaya sabi ng Biblia, hindi gano'n, wala. Siya po ay may buhay na walang hanggan. Sa kwenta lang natin. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Lumalabas na ang talaga palang sa pag-aras, lumalabas na si Adan pala, ang design ng Panginoon Diyos sa atin, kasi ano tayo ni Adan? Eh wala po talaga tayong kamatayan dapat. Wala po tayong katapusan. Amen? Sa kabutihan na, ang hirap naman yung walang katapusan yung kapitbahay mo, talak ng talak, walang katapusan. Kung magnanakaw, walang katapusan, ang hirap naman. Ang pinag-usap, ang walang katapusan, kabutihan ng Panginoon Diyos. Diba? Nakita naman natin sa istorya kung bakit ginanap ang ano ni Adan. Kasi nga, nahaluan yung kanyang isip ng pag-aalinlangan. Kaya ang tawag sa Panginoon sa Kristo, siya yung huling Adan. Siya yung kumumpleto sa hindi natapos na gawain ng isang taong may katawan sa lupa nito. Amen. At ano ang sikreto? Sister Mystic, ano sa palagay mo? Kahabang nasa katawang tao pa lang isang tao, anong nangyayari? Sige, analysis na ito. Habang nasa katawan tayo ngayon, anong nangyayari? Step Piling,
malakas pa po ba kayo? Ante, titina, malakas pa ante? Minsan na lang. Kasi ibig sabihin, ang problema kasi pag nasa laman tayo, tumaranas tayo ng kahinaan, hihina. Naintindihan niyo naman. Humihina na humihina. Dahil saan? Epekto ng kasalanan. Amen. So, ang Panginoon Kristo, kaya siya namatay, 33, hindi niya na kailangan maranasan ang epekto ng kasalanan. In fact, inako niya ang lahat ng kasalanan. Ipinako doon sa krus. Kaya nang muli siya nabuhay, ang katawan, may katawan pa ba ang Panginoon Kristo? Meron. Kailangan anong klaseng katawan na? Bumalik sa original na design ng Diyos sa panahon ni unang Adan. Hanggat nararanasan natin ang sakit, ang panghihina, kakulangan, wala pa tayo sa glorified state. Amen. Pero mapupunan ninyo, kapag ang isang tao tinanggap niya ang Espiritu ng Diyos, ano nangyayari sa katawan natin? Ano nangyayari sa katawan natin? Makikita ninyo yan. Kung dumating ang Panginoon Kristo, may pilay. Ano nangyari sa pilay? Nagkaroon ng pagbabago. So may ketong, ano nangyari? Lumiinis. Doon sa mga hostess. Di ba? Katulad nila Magdalena. Ano nangyari sa kanila? Luminis ang kanilang pagkatao. Si Lazaro namatay na nga literal. Ano nangyari kay Lazaro? Naranasan niya ang muling mabuhay. Napakaganda eh. Makukunawain lang natin lahat yan. Yan po ang kalooban ng Panginoon na dapat nating maunawaan. Amen. Tingin sa akin mga kapatid. Honestly lang, tayong lahat, tatanungin ko na kasama ko. Ano ba ang focus ng isip natin ngayon? Spirit, ang Espiritu po ay nire-represent niya yung ating isip. It's more on the mind. Ano ang iniisip ng tao sa sanlibutan ito ngayon? Nakasantay, nakapokus. Kahit minsan Kristiyano, ano ang nasa sa isipan natin? Yung sinabi pa rin sa aklat ng Matthew chapter 6. Ano ang kakanin? Tama ba, Thursday? Naisip mo na, mamulang yung mamaya, no? Ganun naman tayo, naisip natin. Nalunggit, pag walang tinda, pag linggo. Pag naman tayo, wala naman tayo ng ulam nito. Ano, ante pa? Ano ang? Ano pa? Ha? Ano ang? Inumin. Bakit? Ano bang sinisimbolo ng inom? Ano? Bakit tayo umiinom ng tubig? Ha? Marami nang uminom. Uminom nga ng tubig ng dagat, patay, nalunod. So, ano ang sinisimbolo ng pag-inom ng tubig? Kasi water is life, totoo yun. Ang tubig ay tubig ng buhay ko. Bakit tayo umiinom ng tubig? Yung bang ininom natin, nananatili sa katawan natin, hindi, iniihili natin. So, anong trabaho ng tubig? Ay, ang panlinis. Yung sinisimbolo. Papasok eh. Pero hindi tayo pwedeng hindi inom. Dahil pag hindi ka uminom, lagot yung lahat ang nasa loob mo. Walang maglilinis. Lalo tigit ang ating dugo. Diba? Diba? Tasabihin natin pati mga doktor. Ganun po talaga ang ng design ng Panginoon. O kaya tatanong ko yun. Bakit hanggang ngayon ganun pa rin ang focus natin? Kasi yun yung kinalakihan natin. May nadagdag pa sa isang Kristiyano, ngayon meron na. Hindi mo na ngayon masyadong inisip ko no, kakanin, iinumin, at darating kasi lahat ng ito ay pinoprovide ng Panginoon Diyos. Alin ang dagdag? May dinagdagan tayo na hindi natin napapasin. Ito po yung Espiritu. Ang trabaho ng Espiritu ay magturo sa atin at mag-guide sa atin kung ano ang ating susunod na gagawin.
Ang problema kasi ng tao sa digdig na ito, aminin natin kahit ako, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari sa susunod na minuto. Ano ba ngayon? 11:05. Sino nakakaalam ko